tuloy natin yung discussion natin. Kasi, alam mo, itong mga makapili na nasa gobyerno, kumbaga, dahil sa posisyon, kaya nandyan sila eh. Gusto nilang manatili. Gusto nilang magtuloy-tuloy yung kanilang kapangyarihan. Na hindi dapat mangyari yon. Ang dapat magtuloy-tuloy dyan sa kapangyarihan, yung mga gumagawa at nagmamalasakit ng tunay sa bansa natin. At itong Marcos rehimen, ito hindi na dapat to pagkatiwalaan. Alam mo bakit? Wala tong utang na loob eh. Alam mo kung bakit? Biro mo, ilang presidente nagdaan sa bansa natin? Nailibing ba ang kanilang pamilya? Ang kanilang tatay? Hindi pamilya, tatay. Sa libingan ng mga bayani? Hindi. Ilang presidente nagdaan? Andyan si Irap, si Ramos, si Gloria Macapagal Arroyo. Hindi na ilibing. Sino nagpalibing? Di ba? Ang Presidente Duterte, ang sinasabi nyo na masama at mamamatay tao. O di ba? Wala kang utang na loob eh, mga Marcos. Wag na iboto sa susunod ng mga panahon. At saka yung mga kanyang alipores, ano ang ibubuto nyo roon? Di ba? Ganun lang yun. Hindi na kailangan ng mga Marcos. Sa susunod ng mga eleksyon, wala na ibubuto. Wala silang utang na loob eh. Isa pa. Kaya siya nanalo. Dahil sa mga Duterte. Bakit ko nasabi yun? Katunayan nung siya tumakbo magka-vice president, talo siya ni Lubredo eh. Pinaglaban niya pa nga, nanalo ba siya? Sabi niya, cheating daw, cheating. Yung cheating, hindi ka nga nanalo sa korte. Hanggang siya naging presidente ka. Hindi ka nanalo, ibig sabihin, legitimate talaga yung pagkapanalo ni Lubredo. Hindi daya. Sabi mo lang yun, hindi ka kasi marunong tumanggap ng pagkatalo mo. Di ba? Ngayon, para ka manalo, sumama ka sa mga Duterte, hindi napakalakas ng Duterte. Nanalo ka ngayon. Yan ang ginawa mo. Ipinagkanulo mo ngayon, 10 ng mga kasamahan mo, mga makapili. Di ba? Nasaan na ang utang na loob? Wala. Alak lang titing talaga, patawarin ka, presidente ka. Wala kang magawa. Ngayon, yung mga allegation nila na nag-a-addict ka raw, ba't hindi ka magpa-rehab? Ba't magpa-check up? Drug test? Kung talaga patunayan mo na wala. Tapos sabihin mo siya na, ito, hindi ako positive, negative ako. Di, solve ng problema. Wala nang daldal, wala nang balibalita. Ba't ayaw mo? Ayaw mo tuldukan yung mga issue. Di ba? Baka namang totoo. Yan naman nagtatanong lang, di ba? Baka naman totoo kasi ayaw mo eh. Ito namang mga alipuris mo, ayaw ka namang ding kumbinsin na magpa-drug test. Bakit? Baka kapwa mo rin sila. Di ba? Ganun lang yun. Napakahirap ng bansa natin. Walang namumuno na matino. Di ba? Kahit naman sino sa mga congressman, wala namang kalingkingan sa mga Duterte. Sige. Sino-sino ang magpapatunay dito mga congressman na ang lugar nyo nasasakupan maganda kagaya ng Davao? Yung pinagmamalaki yung Romualdez sa Tacloban. Tingnan mo yung palengke doon sa Tacloban. Ang Dunges. Nakapunta na ako roon eh. Tingnan mo palengke ng Davao. Yung ba sinasabi mo magandang leadership? Tingnan mo ang Tacloban. Ikumpara mo sa Davao. Ang layo-layo. Yan ba ang magandang leadership? Yung ba ang nire-recommend nyo para ihalal pagka-presidente sa sunod na 2028? Malabo. Sino? Sinong presidente? Sino magiging presidente sa 2028 na matino kagaya ng ginawa nila sa Davao? Wala. Ang mga Duterte, mayroon na silang kumbagang record. May legacy na sila sa pagiging politiko nila. Napatunayan na nila sa lugar nila. Safest in the Philippines na lugar. Di ba? Ang isa sa mga
sipis yung Davao. Oh. Kayo, lahat kayong mga congressman na kumakampi, anong nagawa nyo? Wala. Puro lang kayong sweldo. Puro ako. Dapat sa akin, recommendation ko, tanggalin ang kongreso. Iwan ang senador. Tanggalin ang kongreso. Walang nagagawang tulong yon. Anong batas? Puro batas sa mahirap, batas sa ganito, batas sa ganyan. Nasaan yung mga batas na yan? Ba't hindi na-implement? Marami na kayong ginawa, wala hindi na-implement. Ang katunayan niya, yung mga 60 years old, hanggang ngayon, hindi pa nakakatanggap ng kanilang mga mga pension galing sa gobyerno. Dapat batas na yun Nasaan yun? Hindi na-implement ng tulo yun sa mga lokal. Dapat yun ang tutukan, yung pag-implement ng mga batas na mayroon na tayo. Puro kayo porme wala naman nangyayari. Sana, pagtuunan nyo ng pansin ng ganyan. Okay? Sa susunod uli, i-discuss natin mga ganyan. Okay? Ito'y puro parang lang, pagmamalasakit lang sa bansang Pilipinas. Para magising naman sila. Gawin nila ang dapat nilang gawin bilang isang senador, bilang isang kongreso na nagmamalasakit ng tunay sa ating mga mamamayan. Di ba? Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyo. Sana wag niyong kalimutan, suportahan ang aking channel, ang aking TikTok, ang aking reel sa FB ko. Okay? Salamat po. Bye-bye. God always save with us. Okay? Thank you.